Hindi ko po lubos maintindihan kung bakit lahat na lang po sinisi ng mga DDS kay FL, sa gobyerno, kay PBBM. Pag-usapan po natin itong post ng isang DDS na si Ay Sinesa at ating pong bigyan ng reaksyon. Sabi po niya dyan, anong nangyari sa ating mainstream media? Namimili na ba sila ng ibabalita? Kala ko ba walang kinatatakutan, walang kinikilingan? Nasa na sila? Takot na takot sa Marcos admin? Yan po ang sabi ni Ay Sinesa. So yun mga kababayan, Marcos admin na naman po ang napagbuntungan ng sisi. Para po sa akin, hindi po tama yan. Una sa lahat, kayo mga DDS, hindi ba ayaw na ayaw nyo sa mainstream media? Di ba nung panahon nyo, nung panahon ni PRRD, anong mga napasara? Rappler, ABS-CBN, at saka talaga, kung ako po tatanungin nyo, na-demonize po talaga ang mainstream media noon to the point na sila, karamihan sa mga Pilipino, hindi na po naniniwala sa binabalita ng mainstream media. At mas pinapahalagahan at mas pinaniniwalaan ang mga sinasabi ng mga vlogger, ng mga propagandista at ng mga troll. Yan po, real talk po yan. So, sinasabi ni Ay Sinesa na isang DDS, pagkakaunawa ko, namimili na raw ang mainstream media at takot ba daw sa admin ni PBBM. Mali po na sabihin yan, hindi po takot ang mainstream media sa admin ni PBBM. Dahil nakikita naman po natin, may mga balita pa rin tayong naririnig na hindi pabor sa gobyerno, na hindi pabor kay PBBM. Kanina natin nabalitaan yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kanina natin nabalitaan yung baha, hindi ba sa mainstream media din? So, eto, hindi ko alam kung anong layunin nila, kung ibunto na naman ng sisi sa Pangulo, sa admin ng Pangulo, or galitin na naman ng mga tao, no? Para magalit siguro sa Pangulo. Yun po yung nakikita ko na nangyayari. Hindi tama na sabihin takot ang mainstream media sa Pangulo dahil ang mainstream media ay nagbabalita pa rin naman po ng negatibo patungkol po sa ating gobyerno. Ang kaibahan lang ngayon, mas marami pong mainstream media ang nagbabalita siguro ng magandang nangyayari sa bansa. At yan siguro ang hindi niya matanggap mga DDS. Hindi lang mainstream media, pati po mga vloggers. So tama na yung paninisi ng wala sa katwiran at walang katuturan. Talaga namang sa tingin ko, ginagawa nyo na lamang ito, sinasadya nyo para magalit yung mga tao. In reality, yung sinasabi nyo takot ang mainstream media ay nangyari nung panahon nyo, mga DDS. Di ba nga, napasara ang ABS-CBN or hindi nabigyan, hindi na-renew ang prangkisa. Ang Rappler, anong nangyari? Nagkaroon sila ng kaso sa SEC. Anong nangyari? Anong naging resulta ng kaso yon? Nanalo po ang Rappler. Ayan, may shutdown order pala sa Rappler noong time ni PRRD at talaga namang patong-patong po yung kasong kinaharap ni Maria Ressa. Pero ano ngayon ang sinasabi ni Maria Ressa, mga kababayan? Sasabihin ko po sa inyo. Sabi ni Maria Ressa dito sa GDM, I've been asked this. Are things better in the Philippines? Yes, it is because we were coming from such a low bar. I have to say for President Marcos, he has a lot to prove. I believe his success will be our success. Sa pagkakaunawa ko mga kababayan, ang sinasabi ng Maria Ressa na talaga namang isa sa pinaka number one critic po ng mga Marcoses, yung Rappler. Alam naman po natin yan. Sabi niya, I have to say for President Marcos, he has a lot to prove. I believe his success will be our success. Maraming pwedeng patunayan ang Pangulo at ang tagumpay ng Pangulo ay tagumpay ng mga Pilipino. Sabi po ni Maria Ressa, yan po, para po sa akin, hindi po yung bias. Dahil alam naman po natin ng Rappler, talaga namang binabanatan din po niya. Hindi lang po ang admin ni PRRD, pati po si PBBM, no? Hindi sa binabanatan, binabalita nila yung mga hindi rin naman pabor sa Pangulo noon, nung eleksyon. Hindi po ba? At ngayon, ayan po yung pahayag ni Maria Ressa. So, siguro, yan ang hindi matanggap ng mga DDS na nakikita nila na yung mga kritiko, yung mainstream media na nakagis na natin, nakasanayan natin na lagi na lang negatibo ang binabalita sa publiko, no? Patungkol sa ginagawa ng gobyerno, kapalpakan ng gobyerno. Parang gano'n na po kasi nakasanayan natin Pero ngayon, tila nag-iba na kahit mismong si Maria Ressa ay tila binibigyan ng pagkakataon ang Pangulo na patunayan ang kanyang sarili. At ang sinasabi niya nga, ang tagumpay ng Pangulo ay tagumpay ng mga Pilipino. Hindi mo maririnig yan kay Maria Ressa nung panahon ni PRRD. Talagang nagbabanggaan po sila.
Kaya mali na sabihin na or mali na isisi or ibaling ang sisi sa Pangulo, sabihin na takot sa admin ni PBBM ang mainstream media. Hindi po totoo yan. Dahil ang mainstream media ay patuloy na magbabalita regardless negatibo yan or positibo, regardless kung yan ay pabor sa gobyerno or hindi. Ibabalita nila yan. At uulitin ko, nung panahon nyo, mga DDS, nung nakaraang administrasyon, na-demonize ang mainstream media to the point na wala nang naniniwala sa kanila. Kahit pa legit silang nagbabalita, kahit pa mas katotohanan ng binabalita nila, ang mga tao nagalit dahil sa mga propagandista at troll na siniraan ng mainstream media. Demonize to the point nga na sa mga vloggers na kayo naniniwala. Tapos ngayon, mananawagan kayo sa mainstream media, tapos kapag hindi pabor sa inyo ang binabalita ng mainstream media at pabor sa gobyerno, pabor sa mga Pilipino, ang sisisihin nyo, ang kukwestiyonin nyo, ang admin ng Pangulo, wala kayo sa lugar at hindi kayo fair. Kayo ang bias. Kayo ang hypocrite. Iyon ang totoo. Anyway, dahil may paninisin na naman sila at may negatibo na naman silang narratiba, na gagamitin na naman yan ng kanilang kubol, ng kanilang mga vloggers. Ngayon, para pong malabanan yan, dating gawi, magbabahagi po ako ng achievement or ginawa ng gobyerno para masapawan ang mga ganyang narratibo na negatibo at hindi nakakatulong sa bansa in my opinion. So, para i-amplify, nagkaroon na po tayo ng Multispectral Unit for Land Assessment. Sabi dito ng post ng Pangulong Marcos, "It brings me great pride to announce the forthcoming launch of the Multispectral Unit for Land Assessment Satellite, soon to orbit the Earth. This achievement was made possible by the hard work and dedication of 16 Filipino engineers. MULA will provide the country with vital data for disaster resilience, environmental conservation, and national security. Mabuhay ang siyensa at teknolohiya." Ayan po, ang sabi ng dito sa page ni PBBM. So, ayan mga kababayan, yan po yung ating strategy para malabanan ang mga naratibong mali at negatibo na ginagawa ng mga DDS para po pasamain ang imahe ng gobyerno, ng Pangulo at ng mga taong nagtatrabaho para sa bansa. No? So, ibinabahagi ko po sa inyo ang achievement na ito at nakikita nyo po sa mga larawan para po meron naman po tayong ma-appreciate na ginagawa ng gobyerno, hindi lamang po puro negatibo. No? So, unfortunately sa inyo mga DDS, kung nasasaktan kayo dahil hindi na sumasang-ayon sa inyo ang mainstream media, sorry, hindi namin kontrolado yan, Ayan nga po, yung naging pahayag ni Maria Ressa, panigurado, masakit yan sa mga DDS dahil alam nila, si Maria Ressa po ay talaga namang isa sa number 1 na kalaban nila noon, ang Rappler, Kaya ngayon, kung nakikita ng mga tao at ng mainstream media yung magaganda at binabahagi namin ito, pasensya na kayo mga DDS dahil yun po ang nararapat. Kung ako po ang tatanungin nyo, dapat nga po matuwa pa sila. Tayong mga Pilipino matuwa dahil meron na po tayong kahit papano ay harmony, na ha-harmonize na po tayo at nagkakaroon po tayo ng pagsang-ayon sa mga bagay-bagay na ikinabubuti naman ng bansa natin at inuuna ang kapakanan nating mga Pilipino. Hindi po ba mga kababayan? At syempre, hindi po pahuhuli, ibabalita ko rin po sa inyo kung binahagi ng Pangulo yung MULA, yung satellite na yon na mag-orbit na sa Earth na talagang mapapakinabangan natin for environmental conservation at saka kung may disaster po. Ibabahagi ko rin sa inyo ang ginagawa ng angat buhay na Atty. Leni Robredo. Nagsagawa po sila ng training. Sabi dyan, nagsagawa tayo ng 2-day training of trainers para sa Bayan Ko, Teacher Ko program sa St. Therese College. Layunin ng training na ito na maituro ng wasto ang implementasyon ng literacy module ng UP College of Education at masigurong magiging maayos ang tutoring sessions na isasagawa ng mga volunteer tutors sa mga learners. Ayan po, ang angat buhay po na Atty. Leni ay nagsagawa po ng training para sa mga magiging tutor ng Bayan Ko, Teacher Ko para maturuan po ng maayos ang mga kabataan natin, ang mga mag-aaral para maiangat ang kalidad ng edukasyon. Dapat ganyan po, nagtutulungan, Huwag na yung puro reklamo at puro paninisi, Pwedeng bumatikos, pero huwag namang pong mambastos. Mga DDS, pwede kayong bumatikos, huwag namang mambastos at huwag rally ng rally. Tignan nyo rin yung magagandang nangyayari. Tignan nyo, si PBBM at si Atty. Leni Robredo, pareho silang magkalaban nung panahon ng eleksyon. Ngayon, hindi man siguro sila nakikita,
busy naman sila sa kani-kanilang ginagawa, kani-kanilang kontribusyon para may angat ang ating bansa at mapaunlad po tayong mga Pilipino. Dapat ganyan, maghanap tayo ng paraan para makatulong sa ating bansa at sa ating kapwa Pilipino. Yun lamang mga kababayan, patuloy po tayo magbabahagi ng magagandang balita na ginagawa ng gobyerno at ng mga Pilipinong concern sa bansa natin. Patuloy po natin yung ibabahagi para na sa ganun ay malabanan, matabunan ang mga kanegahan at mga pagrereklamo na wala sa lugar na ginagawa ng iilang grupo dyan. 16% na lang naman daw po sila. Anyway, mga kababayan, sana po ma-like nyo ang video na ito at makapag-comment kayo at kung sana maibahagi nyo para mas marami pong makakita at makaalam ng ating ibinahagi. Maraming pong salamat, na-appreciate ko po yon. Siya nga po pala, gusto ko po magpasalamat sa mga tahimik na nagbibigay po ng super thanks. Hindi ko po alam yung mga totoo niyong pangalan, no? Pero yung mga super thanks na binibigay niyo po ay na-appreciate ko po yan. You know who you are and I know who you are at maraming pong salamat sa inyong suporta. At sa mga nagpa-member po sa ating channel, maraming pong salamat. Kayo po ay nakakatulong sa aming mga vloggers para makapagpatuloy sa aming ginagawa, sa aming adhikain. Sa mga gusto pong magpa-member, pwede nyo pong i-click yung join dyan po sa ating channel para makapagpa-member po kayo. You can cancel it anytime naman po. And again, sa mga nagbibigay po ng super thanks, maraming pong salamat sa inyo. Na-appreciate ko po ang inyong suporta. Maraming pong salamat mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.